Sa episode na ito, tatalakayin natin kung ano-ano ang mga legal na hakbang, dokumento at karapatan na dapat malaman ng bawat Pilipino bago pumasok sa transaksyon ng pagbili ng lupa o bahay. Mula sa proseso ng due diligence hanggang sa tamang pagproseso ng titulo at iba pang legal requirements, bibigyan namin kayo ng malinaw at practical na gabay upang masiguradong ligtas at maayos ang inyong property purchase. Kasama natin ngayong umaga at Attorney Ruel Ilagan. At Attorney, live mula sa, nasan ka ba? Nasa Palawan ka ba, Attorney? Yes. Ayun, nasa Palawan. Maraming salamat despite nasa Palawan ka ay magkakasama pa rin tayo dito sa ating segment na Legal Ba. Attorney, unang tanong, ano-ano ang mga pangunahing hakbang o proseso sa pagbili ng real property sa Pilipinas? Okay, so isang magandang umaga mga ka-RSP and happy to be back. Okay, so sa tanong mo, of course, we have to remind ourselves na yung pera na gagastusin natin upang bumili ng property is pera na pinaghirapan natin. So we have to make sure na yung pera na gagastusin natin is mapupunta sa tama. So to answer your question, the first step is to conduct due diligence. Due diligence of the transaction and of course due diligence of the property. Okay, Attorney, ano ba yung due diligence? Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, due diligence, basically background check. Background check ng property na bibilin mo and iba-background check mo din, of course, yung mga owners ng property na bibilin mo. So that is the due diligence na tinatawag natin in real estate transactions. Yan, para alam ng mga ka-RSP natin. Attorney, ano-ano mga karaniwang legal issue o problema na maaring maranasan ng mga nagbabalak bumili ng lupa o bahay? Okay, napakadaming issues regarding real estate transactions. Unang-una is fake or forged title. Lalo-lalo na ngayon may AI, ang dali-dali ng makagawa ng mga titulo. So unang-una yung fake title. So how do we address that? Dapat magche-check ka ng title sa Register of Deeds. Hihingi ka ng certified true copy ng titulo na galing mismo sa Register of Deeds. Madami mga kliyente pupunta sa'yo, papakita sa'yo photocopy ng title. Sabi na, hindi attorney, may titulo na eh. Ito photocopy. Pero makikita mo, yung titulo na yon, yung photocopy na yun, hindi siya updated. Okay? Hindi siya updated. Ibig sabihin, may madaming transaksyon pa na nangyari after na makuha yung titulo. So the best way really is to get the latest copy or latest certified true copy of the title from the Register of Deeds. Naku, lalo Pangalawa, go ahead, Attorney. Pangalawa, of course, madaming issues pala doon sa property, hindi mo alam, 'di ba? Lalo na ngayon, baka mama yung property na 'yon ina-attach na pa ng gobyerno kasi connected sa flood control projects, 'di ba? Pangalawa, maaari yung property na 'yon naka-mortgage pala sa bangko, okay? These factors, hindi mo to na-consider nung binili mo yung property. So, paano natin malalaman yon, okay? Kung meron mga tinatawag nating encumbrance or annotation or problema or issue doon sa property. Una, titingnan mo yung titulo. Sa titulo mismo, makikita mo if there are annotations or encumbrance sa property. Ibig sabihin, hindi malinis yung titulo ng property. May nakalagay doon, naka-mortgage sa bank, o kaya naka-attach yung property, o kaya makita tayong notice of lease pendants. Yung ibig sabihin nun, meron palang kaso involving the property. So, at iba-iba pang mga encumbrances. So, ibig sabihin, we have to check also yung titulo ng property kung malinis yung property. Ayun. Pangatlo, hindi ito masyadong naisip pag bibili ka ng property kasi akala mo ready ka na. Okay, halimbawa 5 million. Okay, may 5 million ako ngayon. Pero hindi natin na-realize na hindi lang yung purchase price ang binabayaran natin. May mga taxes tayo. Okay? May capital gains tax, may documentary stamp tax, transfer taxes, and others. And may deadline ang bawat tax. So madami bibili ng property, ang meron lang sila 5 million, hindi nila alam na meron mga taxes at may deadline. For example, bumili ka today is November 26, ang deadline pala ng documentary stamp tax dapat on the 5th day of the following month. So, ibig sabihin, bumili ako today, November 26, ang deadline ng documentary stamp tax is December 5. Wala pa akong pera pang bayad ng documentary stamp tax. So, ibig sabihin, magkaka-penalty ako. So, additional expense na naman to. So, in other words, dapat alam natin to na meron ding taxes sa babayaran at meron ding deadline sa bawat taxes na ito. Ayun. So, ito yung mga issues.
normally in real estate transactions. Okay, aside from the legal side, attorney, of course, we'll also experience legal problems on this. We want to know ano-ano ang mga dapat iwasan o bantayan ng mga buyer para hindi maloko o maipit sa legal na problema ang pwede maranasan. Rule of thumb, if it's too good to be true, it's a red flag. Okay? Maaari sabihin nyo, ay, mura kasi binibenta sa akin ng napakamura. I-compare mo yung market value sa iba. Pero isipin mo, bakit na ibibenta ng napakamura kung yung property pala is a prime property? Ibig sabihin, it's a red flag. May issue yun, di ba? Pangalawa, pinaka-importante para sa akin, especially in the case that I've handled, very important na kailangan ma-meet mo totoo yung owner ng property. Okay? Kasi hindi mo alam kung yung taong kinakausap mo is one, authorized by the owner. Or second, hindi mo rin alam kung yung owners ba talaga ibuhay pa or hindi. Kasi mayroon akong kaso involving double sale ng property. Ibig sabihin, yung kliyente ko, nabili niya yung property, tapos na-realize niya, or later on, nakareceive siya ng demanda na mayroon nakiklaim din sa same property. Nung nakita namin, may deed of sale and execute. Diba? Pero nalaman namin na yung owner at that time, when the deed of sale was executed, was already dead. Ayun. So, pero kung na-meet mo, kung nakausap mo mismo yung owner ng property, malalaman mo yung identity ng owner also, malalaman mo kung buhay or patay pa. Because there are legal consequences kung patay na yung isang may-ari ng lupa. Attorney, tips lang din ang payo para sa mga first-time buyer upang maging ligtas at maayos ang proseso ng pagbili ng lupa o bahay. Unang-una, huwag tayo magmamadali. Okay? We have to remind ourselves na itong pagbili ng lupa is a long-term investment. Okay? So, kailangan inaaral mo, magkukonduct ka ng background check. Kung minamadali ka, it's a red flag. Ibig sabihin, bakit ka minamadali? Lagi mong iisipin, kasi yung seller, ang gusto rin niya, or interest niya, is mabenta yung property sa mataas na halaga. So, dapat hindi yan nagmamadali, kasi maghahanap din niya ng ibang offer from other buyers. Okay? That's one. Huwag tayo magmamadali, kasi minsan, unfortunately, mahal pag nagkamali tayo. Diba? Pangalawa, of course, deal with professionals. So, may mga agent, may mga brokers, kailangan sa professional tayo nakipag-deal kasi para meron tayong habol in the event na magkakaroon tayo ng problema, magkakaroon tayo ng issues. Okay? So, in other words, kailangan tayong mag-ingat, huwag tayong magmamadali, and we have to make sure na yung papasukin natin ay tama. At sa huli, sasabihin natin, worth it. Diba? Worth it yung pagbili natin ng property at pagpasok natin sa transaction. Ayun. Attorney, may nakabili na ba sa'yo? May titulo ka na ba? Wala. Wala nagtatangka. Wala pa nagtatangka. Trabaho muna, attorney. At maraming... trabaho muna. Yun. Para may pambili ng lupa. Ayun. Maraming salamat po. At papatuloy Attorney ng bahay. Roel Ilagan sa mga mahalagang payo at impormasyon na ibinahagi ninyo ngayong umaga. At para sa ating mga ka-RSP, bago bumili ng bahay o lupa, siguraduhin maayos ang dokumento nito, malinaw ang titulo at alam ninyo ang inyong karapatan. Dahil sa dulo ng lahat, ang tanong ay dapat, legal ba?